Cancer, kumusta ka? Maligayang pagdating sa channel at sa iyong pagbasa. Cancer. Ikokonekta natin ang iyong enerhiya para sa mga susunod na araw at sa mga susunod na oras. Ipinapaalala ko sa iyo na ito ay mga pangkalahatang pagbasa. Kaya hihilingin ko sa iyo na kunin lamang ang mga bagay na tumutugma at naangkop sa iyong sitwasyon. Ang hindi, hayaan mo na lamang ito sa universo. Mangyaring sumangguni ka rin sa iyong lunar sign at sa iyong ascendant sign dahil ipinapakita rin ito ang iba pang maaring dumating at ito ay nakakatulong upang makumpleto ang iyong pangunahing pagbasa. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng mga guardian angels sa atin, Cancer. Anong mensahe ng liwanag, anong orientasyon, at anong gabay ang dapat na matatanggap ni Cancer para sa mga susunod na araw na ito? Bueno, ang orientasyon ng isang tagapangalaga, ng isang manggagamot, at ng kung ano ang maaaring pagkilala sa pamamagitan ng kung ano ang darating tungkol sa isang bagay na gusto mo. Kinikilala ka, binibigyan ka ng pagpapahalaga para sa isang bagay. Isipin mo na ito na ang sandali sa mga araw na ito para ikaw ay kumilos sa isang bagay. Sinasabi sa iyo na, bueno, simulan mo nang harapin iyan dahil hihilingin sa iyo na parang sa isang iglap lang, ikaw ay kukuha ng pwesto o tutupad sa papel ng isang leader. Sa literal na kahulugan, hindi ko alam kung handa ka ba o kung ito ay biglaan para sa iyo. Ngunit sasabihin ko sa iyo na maghanda ka na dahil taglay mo ang lahat ng mga katangiang kailangan para dyan. Ang kailangan mo na lang ay kumilos, ipakita kung bakit ka nila pinipili, hindi ba? Kaya naman, sa katunayan, dumating na ang oras ng iyong kadakilaan. Dumating na ang oras ng iyong pagkilala. Pinapatawag ka, pinapangalanan ka. Gusto nilang makasama ka. Gusto nilang mapalapit sa iyo. Natututo sila sa iyong mga nalalaman. Sa isang paraan, may gustong maging katulad mo, ngunit sa mabuting paraan. Ibig sabihin, hindi sa paraang naiinggit sila sa iyo, kundi dahil talaga namang napakataas ng iyong enerhiya at iyan ay nakakahawa sa ibang tao, lalo na dala mo ang araw at ang araw ay ginagawa iyan, hindi ba? Naglalabas ito ng malawak na enerhiya na kahit ang mga taong hindi natin kakilala ay naimpluwensyahan, hindi ba? Napaka-positibo nito. Nagpapadala ng malawak na alon ng positibong pananaw, kagalakan at kagalingan. Kaya para kang magnet, isa kang magnet. Protektahan mo ang sarili mo dahil nakakaakit ka rin ng ibang uri ng enerhiya. Ngunit manatili ka sa iyong sarili, manatili ka sa iyong ginagawa at huwag mong bigyan ng puwang ang mga enerhiyang magpapababa sa iyo. Dahil sa ilalim ng araw, walang enerhiyang makakapagpagsak sa iyo. Dahil ang isang ngiti ang pinakamahusay na panlaban, isang ngiti. At maligayang pagdating sa lahat ng para kay Cancer, dumating na ang oras ng kadakilaan. Lalabas ka mula sa anino at ipakikita ang iyong sarili. Bigyan mo ng halaga ang iyong sarili, kilalanin ang iyong sarili, dahil ikaw ay kinakatawan o nakikita bilang isang taong karismatiko na pinakikinggan ng mga tao, na minamahal ng mga tao, at hindi natatakot, Cancer, na harapin ang kahit ano. Ikaw ang sentro ng atensyon, ikaw ang sentro ng atensyon sa trabaho, sa iyong malapit na grupo, para sa iyong interes, para sa taong maaring darating. Dahil alam mo ba kung ano rin ang nangyayari, ito ay may malaking kinalaman sa personal na trabaho na maaari mong ginagawa na inaayos ang iyong buhay, tinatanggal ang lahat ng nakakaabala sa iyo, lumalayo sa mga taong umaasa ng malaki sa iyo, pero walang ibinibigay na kapalit, mga taong mapanira, mapanghusga, at masama ang hangarin, ngunit higit sa lahat, mga taong walang sariling buhay. Kaya sa tingin ko ay lumalayo ka na rin sa ganyang uri ng mga tao at sa sandaling ito ay mas nagiging matalas ka at ipinapakita ang iyong sarili sa ganitong paraan. Hindi ba? May pagmamahal, gaya ng dati, bukas sa anumang darating, at naway maging mabuti ito at nagbabahagi ng mga karanasan. Dahil maaari ring lumalapit sa iyo ang mga tao. Dahil may kakayahan kang gawin ng isang bagay. Dahil mahusay ka sa isang larangan. Na ikaw ay nagtatagumpay sa isang tiyak na bagay at tinatawag ka nila upang maipasa mo ang iyong ginagawa at doon mo gampanan ang papel ng leader dahil mayroong pagkilala at ang pagkilalang iyon ay hindi basta-basta, iyon ay pagkilala sa iyong pagtatrabaho. Sinasabi nito sa akin na ang lahat ay magiging mas mabuti kaysa sa inaasahan mo, na ito ang sandali ng kasiyahan at ang sandaling sinasabi nila na ito ang panahon ng kadakilaan na matagal mo nang hinihintay. Na lahat ng mga ideyang iyon na iyong naisip na makabago at sa ilang pagkakataon ay binaliwala mo,
na hindi mo akalaing magdadala sa iyo sa kahit saan, ay ang mga bagay na ngayon ay nagbibigay sa iyo ng tagumpay at sigurado na pagkilala. Maaari mo pang bigyan ng iyong sarili ng pagkakataon na ilahad ang mga ideyang iyon kung hindi mo pa nagagawa at mabilis kang makakakonekta sa tagumpay. May mga taong lalapit din sa iyo mula sa isang lugar ng katapatan at tiwala upang samahan ka sa kung ano ang maaring maging pagbubukas ng isang napakahalagang pagkakataon para sa iyo. Alam mo na ang araw ay isang napakapositibong baraha. Dahil kung pinag-uusapan natin ang tungkol sa kung ano ang maaring maging mga partnership, negosyo, trabaho, relasyon, at sa lahat ng enerhiyang taglay mo na napakatapat at malinaw, kapakipakinabang at malawak inililinya nito ang ating landas sa pagbubukas ng mga oportunidad pagdating sa paghahanap ng mga posibilidad para sa paglago, pag-unlad ng sarili, at idaragdag ko pa dyan ang material na kita dahil ipinapakita sa atin ng araw ang mga landas ng kasaganaan. Hindi ko napansin dito na maari ako magkaroon ng ilang benepisyong pang-ekonomiya o kaya ay umulat sa aking gawain o natatawagin nila ako para maging leader nito. Siguradong gagawin mo yan dahil kinakausap ka nila tungkol sa isang koronasyon na may tagumpay. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng mga baraha. Palaging mga pangkalahatang pagbasa ang mga ito, maaaring gusto mong harapin ang iyong particular na kaso at maaari mo itong gawin kasama ko. Maaari kang magkaroon ng personal na konsultasyon sa akin sa pamamagitan ng website. Gawin mo ang agenda na iyon, palaging nandyan ang address sa video at mayroon kang nakapin na komento sa iyong sign para makapunta ka ng direkta sa web. Bueno, nandyan ang The Hierophant. Nandiyan ang barahan ng Seven of Cups at ang barahan ng Two of Cups. Alam mo ba kung ano ang nangyayari? Pinipili mong mabuti ngayon, pumipili ka ng may kamalayan. Una sa lahat, nakatuon ka sa iyong sarili, ngunit nakatuon ka rin sa isang bagay na mas mataas. Hawak mo ang barahan ng The Hierophant, inaayos mo ang mga bagay-bagay, pumipili ka ng isang bagay para sa iyong sarili, hindi, pumipili ka at gumagawa ng isang bagay para sa iyong sarili, at para sa ikabubuti mo sa paraang itinuturing mong kumbensiyonal at maginhawa para sa iyo. Mayroon kang sandigan, mayroon kang suporta mula sa mga taong katrabaho mo, mula sa mga boss, mula sa mga taong nagturo sa iyo ng isang bagay, mula sa mga taong nagsilbing gabay mo sa isang paraan. Dahil ang The Hierophant ay palaging isang gabay at isang tulay sa pagitan ng mundo at ng banal na karunungan, pananampalataya, paniniwala, at mga tradisyon. Pinagdiriwang mo rin ang iyong mga halaga, ngunit mayroong The Hierophant at isang napaka-interesanteng baraha, ang Two of Cups. Ang araw, ang kaligayahan, at ang kasaganaan ay maaaring dumating sa pamamagitan ng isang damdamin na napakalinaw, napakaganda, at napaka-committed gaya ng inialok sa atin ang kombinasyon ng commitment at pag-ibig na siyang Two of Cups. Commitment din mula sa katapatan, seguridad at pamumuno at idinaragdag din doon ang karunungan na maaring ialok ng isang partnership, isang kasama sa proyekto, isang taong pinipili mo para maging kaibigan, para maging kaibigan mo. Lumalayo ka sa mga taong hindi nakakatulong. At ang Two of Cups ay isang napakahalagang bagay na dapat isaalang-alang mula sa isang lugar ng pagkakaisa. Kung ang taong ito ay sasama sa akin, pipiliin ko ang taong ito at pipiliin ako ang taong ito ng naaayon. Marami tayong pagkakatulad, napakaraming pagkakatulad, at sa isa't isa ay napapalakas natin ang ating mga sarili ng lubos. Ang relasyong maaari nating mabuo ay nagbibigay ng pagkakasundo at balanse sa buhay at higit sa lahat, nararamdaman nating magkapantay tayo. Napakaakit natin sa isa't isa. Siyempre, kung ito ay usaping emosyonal, napaka-committed natin, konektado sa hinaharap, at higit sa lahat sa mga commitment na maaring lumitaw mula sa isang pagpili na magkasama. Hindi, kaya maghanda ka dahil magkakaroon ng mga opsyon, magkakaroon ng mga pagpili, maraming posibilidad at oportunidad para pumili, ngunit kailangan gumawa ng mga desisyon. Hindi na maaring magpatuloy ang pagpapaliban dahil ang iyong pangarap ay maaring matupad na. Ang pantasya ay maaring huminto na sa pagiging pantasya at ang ilusyon at pagnanais na pinalalakas ng imahinasyon. Para bigyan ka ng resulta, para magdala ng isang konkretong bagay sa realidad, sa kalinawan ng mga bagay.
Sa kung ano ang maaari ring maging isang napaka-oportuno at napakamaginhawang pagpili tungkol sa isang ugnayan, kung ano ang maaaring maging perpektong partnership na nararamdaman kong magiging napakaproduktibo para sa iyo. Dahil nararamdaman kong ang taong ito ay napakalapit sa iyo, kakampi at kaisa mo. Na bukas sa lahat ng pagbabago at bukas din sa pananaw ng paghahanap ng balanse sa anumang kanilang gagawin. Isipin mo kung ito ay isang relasyong romantiko, ang commitment at ang pagkilala sa pag-ibig sa harap ng isang pagpili ngayon ay rasyonal at napaka-objektibo, maginhawa at responsable sa harap ng pagbubukas ng mga posibilidad na inilalahad sa akin ng taong ito o na inilalahad ko sa taong ito. Dahil dito ay mayroong the Hierophant, humihinto na ito sa pagiging ilusyon o pantasya at nagiging isang ganap na realidad. Tingnan natin ngayon ang sinasabi ng mga gabay sa atin, ang sinasabi nila sa iyo, Cancer. Ang mensahe ay ganap na kalusugan. Tandaan, lagi kang ginagabayan ng universo tungo sa pinakamataas mong kapakanan. Ang landas para maging malusog ay hindi ang pakikipaglaban dito, panatilihing nakatuon ang iyong isip sa kalusugan at kapakanan ng iyong mga kaisipan. Minsan, ang isang pari o tagapayo ay maaaring maging isang doktor o isang espesyalista. At sinasabi nito sa akin na kung sa sandaling ito ay sumasailalim ka sa anumang uri ng medikal na paggamot o sa ganyang uri, psikolohikal, o kung ano pa man, at gusto mong magpalit ng espesyalista, maaari mo itong gawin, ngunit maaring may lumitaw na ilang mga opsyon. Hindi dahil sa panahon ngayon marami tayong pagpipilian. Ngunit sinasabi nito sa akin na ang taong nararamdaman mong kailangan mong piliin o ang taong nararamdaman mong kailangan mong manatili ay ang taong makakapagbigay sa iyo ng kagalingan. Bueno, ganito ang sabi, ang kalusugan at kapakanan ng iyong mga kaisipan. Kailangang mailarawan ang iyong katawan bilang isang tunay na sasakyan ng kaluluwa na ganap na malusog. Habang mas ginagamit mo ang kapangyarihan ng positibong pag-iisip, mas maakit mo ito sa iyong sarili dahil iyon ay sumasakop sa lahat ng bahagi ng ating buhay, hindi lamang sa pisikal na bahagi, kundi pati na rin sa espiritual na bahagi, enerhiya at material na bahagi. Ang positibong pag-iisip ay bumabaha sa iyong buhay ng mahusay na kalusugan. Ang mga alalahanin ay palaging magdadala ng mas marami pang alalahanin. Ang takot ay magdadala ng mas marami pang takot. Ang sakit ay siguradong magdadala ng mas marami pang sakit kung tayo ay nag-vibrate sa antas nito. Gayon din ang kahirapan. Ngunit mayroong isang bagay na malinaw na maaaring pumutol sa lahat ng iyon at iyon ay ang intensyon, hindi ba? Ang paglalagay ng pagmamahal sa lahat ng ito at ang pagbabago ng kaisipan, hindi ba? Ang pag-ibig ay naghahatid pa ng mas maraming pag-ibig. Nagiging ikaw ang lagi mong iniisip, lagi kong paalala. Aba, ipinapakita niya rito ang tandang Cancer. Oo, nandun. Talagang napaka-kumbinyente ng relasyong ito. Ito ay isang malusog na relasyon, isang lantad na ugnayan, at maaring nakatadhana sa marami sa inyo dahil naroon ang mataas na pari. Ang pinagtitibay at muling pinatutunayan kung anong pag-ibig, isang panata ng pag-ibig. Dahil narito ang mataas na pari, patutunayan natin at magpapasalamat na ito ay dumarating para sa iyo.